Responsibilidad po nating mga nakatatanda na ipakilala sa mga kabataan ngayon ang mga kinalakhan nating prutas katulad ng santol, siniguelas, duhat, at pati na ang kamukha nito na kung tawagin, lipote. Sa mga bakuran at kabahayan sa bayan ng Alabat sa Quezon Province, may madalas ngayong pumapailan lang na tunog. Galing sa kinakalog-kalog na mga container na ang laman kulay violet na parang duhat pero hindi hamak na mas maliit. Maasim-asim ang lasa na binabalanse ng alat ng asin. Asin. Kaya, shake it to the left, shake it to the right. Sa napapanahon ngayong prutas, ang lipote. Ito raw ang dahilan kung bakit ang mga kamay at dila ni Remiel Boy pulang-pula ngayon. Manamis-namis po siya na medyo maasim. Matamis, maasim, pero healthy. Nung maliit pa kami, ginagawa namin tong candy. Ang magbabarkadang John Ray, Christian at Edison, bihasa raw sa pag-akyat sa puno ng lipote. Eksperto raw sila sa pag-adyu o yung tawag sa pamimitas ng mga bunga ng lipote. Kami po ay nagsimula po ay 2021, pagkakat po ng lipote po. Ang isang timba po sa may-ari po ng lipote, 50 pesos sa may puno po. Ang mga bunga, hindi lang basta-basta sinusungkit mula sa ibaba. Natudurog kasi pag bumagsak sa lupa. Kaya ang puno dapat inaakyat. Yun nga lang, napakadelikado. Ang mga puno kasi ng lipote, umaabot ng 10 to 15 feet. Mas mataas pa sa puno ng nyog. Brittle o madali ring maputol ang mga sanga. Ang toka na umadyo o umakyat sa puno na si Edison, parang may sa Spider-Man. Wala siyang suot na harness. Kaya bawat hakbang, buwis buhay. 5 minuto lang, nasa itaas na si Edison ng puno ng lipote. Kinakabahan ako dito sa kakulay. Ang gamit niyang pansima o panungkit, sanga ng kahoy na may net sa dulo. Inilalagay niya ito sa timba. Sina John Ray at Christian naman sa ibaba, tagahiwalay ng hinog na lipote sa hindi. Wala mang hinog ito. Walang hinog. Bawat sanga, inisa-isa po namin binubukod po namin yung hilaw at saka pinapraso ng maganda namin. Ang lipote, kilala rin bilang aru ng mga tiga-Ifugao, balingag, maligang o amhi naman ang tawag ng mga nasa Kabikulan at Katagalugan. Ang lipote na may scientific name na Syzygium polycephaloides ay may tuturing nating native sa Pilipinas pero hindi siya endemic. Ay tuturing na rare fruit ang lipote sa kadahilanan bihira pa lang, actually parang hindi pa nga masyadong kilala rin yung paggamit at pagkonsumo ng lipote. Kada linggo, nakakakuha raw sina Edison ng hanggang 40 kilos na lipote na naibibenta nila 40 pesos kada kilo. Pag po kami po itatlo sa 40 kilos, naparte po kami ng tig 350 lang. Malaking bagay rin po, ma'am. Pambaon ng mga bata, pambili ng mga ulam, bigas. Isa sa mga suki nila, ang samahan ng kababaihan ng Alabat na ang mga naaaning lipote, ginagawa nilang lipote wine. Nabubulok lang po sa tapat ng puno at wala pong nangunguha. Ngayon ang matuklasan niya po na pwedeng gawing lipote wine, ay ganun ang ginagawa. Ang lipote, tinanggalan ng buto. Blinender. Tinimplahan. At hinayaang mag-ferment sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Tuwing peak season ng lipote, gaya ngayong buwan, nakakaproseso raw sila ng halos 337 kilos nito na nagiging 100 gallons ng alak kada araw. Ang lipote wine, 250 hanggang 450 pesos kada bote, depende sa laki. Ang sipa nito, pwede raw makipagsabayan sa lambanog. Nakakalasang di naman po, pero wala pong hangover, madaling makarecover. Kung ang
Ang iba, enjoy na sa pagpapak ng lipote na kinalog sa asin. Dito pa rin sa Quezon, nakilala namin si Dian na ang lipote, tinutuhog niya sa stick at saka binabalutan ng tinunaw na kasukal. Pinoy version daw nila ito ng sikat ngayong street food sa mga bazaar, ang panghulo. Pagkalagay po ng sugar, pagka-coat, ice bath na po agad. Make sure po na dry na talaga siya bago po siya i-coat ng sugar. 3 pieces po per stick. Careful lang din po yung pagtutuhog kasi may seed po siya sa gitna. So matigas po. Kada stick, 6 pesos. Masarap. Naglalaban yung tamis at asim. Ang lipote, pwede rin daw gawing substitute sa blueberry na pwedeng gawing palaman. At para sa mga mahilig sa malamig, tikman ang lipote ice cream. Yung hinog na prutas ng lipote, hinihiwa namin siya, tinatanggal namin yung buto, pinamash namin siya sa asukal. So pag napalabasan namin yung juice, luluto namin siya ng low heat lang. Tapos gagawa kami ng parang jam. Imimix namin siya dun sa ice cream base namin. Ang lipote ay mayaman sa vitamin C and ayon nga sa ating Philippine Food Composition Table, ito ay naglalaman ng mahigit 18 mg ng vitamin C sa bawat 100 gram ng lipote. Ito ay halos katumbas na ng 30% ng nire-rekomendang dami ng vitamin C na kinakailangan ng isang female adult sa isang buong araw. Mayaman rin ito sa iba't ibang minerals gaya ng calcium, phosphorus, iron at saka zinc na may iba't ibang ring benefits at function sa ating kalusugan. Shake na ang lipote! Nag-aagaw buhay na ang binatilyong ito nung isugod sa ospital sa Estancia, Iloilo hapon nitong May 4. Si mama mo to, pato ka balo. Ang nanghihina niyang katawan, nabalot pa ng mga sugat at pasa. Matapos mahulog, makaladkad. At naapak-apakan pa nang nagwala nitong alagang kalabaw. Tapos ang ulo yan igo sa bato. Pag-abot ko diya, hindi ka kaya ang karbaw dito. Kaya na daw. Ay, ang iyang mata din. Ito nang hindi natin napak-tapak ng isang karbaw. Lumalabas na yung dugo sa tainga, sa ilong. Sa dami ng mga Pilipinong magsasakang may alagang kalabaw, paano ba maiwasan ang trahedyang nangyari? Kalabaw ang katuwang ng ating mga magsasaka, pati na ng isang pamilya sa barangay San Blas sa Pilar, Capiz, sa kanilang hanap buhay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang alagang kalabaw din pala ang dahilan ng isang madilim na trahedya. Dito sa Pilar, sa Capiz nakatira ang 11 anyos na si Dodong at ang alagang kalabaw ng kanyang lolo Buning, si Domingo, na mahigit 1 taon pa lang sa kanilang pamilya. Mukhang payat pero tumitimbang ng 130 kilos. Buot mo akong karumang niyo. Kuna nga daw mag-best friend sila, kay adlaw-adlaw gani silang upod. Pagbugbog taon niya sinasaga, amo na dayon niya kadtuan ang karabaw niya bago pa magpa-eskwelahan. Ang kalabaw, laging isinasama ni Dodong sa tuwing pupunta siya sa bukid. Gaya nitong huli nilang lakad ng kanyang kapatid na si Dodoy nitong May 4. Nung today, nakakatsa ko pa bukid. Nung una, pareho raw nakasakay ang magkapatid sa kalabaw. Kinontrol ni Dodong ang lakad ng kalabaw gamit ang lubid. Ang isang dulo naman nito nakatali sa liig ng kalabaw. Ang kabilang dulo nakapulupot naman sa bewang ni Dodong. Halin dire sa ubos siya ang gadala. Pero ang kalabaw na si Domingo, tila iba raw ang timpla nung hapong yon. Dahil bigla-bigla itong naging agresibo. Ay dito daw kami nahulog. Nung una, napaamo naman daw nila si Domingo. Pero nung sumampa si Dodong sa kalabaw, Sakwatong ko na lang sa ako napababaw. pero hindi pa man sila nakakalayo, ang kalabaw muling naging aligaga. Dahil dito, si Dodong bumagsak. At ang
kalabaw, tuluyan ng hindi na kontrol sa kanyang pagwawala. Kinakahigot sa ito din nagdinalaga ng karabaw. Sakwats na akong pababaw ng karabaw. Nagambas sa ako nga buligan ko sa kuno. Sasaklolohan na daw dapat ni Dodoy ang kanyang bunsong kapatid, pero tinapaktapakan sa karabaw. Tapos ang ulo yan naigo sa bato. Nung tuluyan ng kumalma si Domingo, noon pa lang daw nakalapit si Dodoy sa kanyang kapatid na bugbog sarado na. Hubad ko sa kaging pahigda, ang iya short niya kag mga bayo, gisig-gisig na ya. Ang lagub-lagub lang. Ang iya lawas, may gisigan niya mata sa gambal, sa bala ka ginawa. Si Dodoy, dali-daling humingi ng tulong sa kanyang lolo Buning. Inurab na. Inurab kat tinangis, pangis gidlagan kat pangis. Agad isinugod ni Lolo Buning ang wala na noong malay niyang apo sa ospital. Ang maglolo, kinailangang sumakay sa karo, hila-hila ng isa pang kalabaw. Boy, nagapiyong, nagabuklo ng piyak. Boy, nag-aanit sa kahambal. Kaya binagabumba ko nag-aanit yan. Pagpahapa ko, pagkaya hindi ko malakat sa sal. Mula Pilar sa Capiz, dinala si Dodong sa pinakamalapit na ospital sa bayan pa ng Estancia sa Iloilo, ang katabing probinsya na 30 minuto ang layo mula sa kanila. Doon na naabutan ni Eric, ang ama ni Dodong, ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Lumalabas na yung dugo sa tainga, sa ilong. Iyak na ako. Binuhat ko si Dodong. Pagbuhat ko na dito sa uluhan niya, nagtaka ko ba't sobrang lambot ng ulo. Ang ina ni Dodong na si Delia, namamasukang kasambahay sa Maynila. Tinawagan po ako na nangyari. Dinala po sa ospital na nag-50-50 na daw po. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Gustong-gusto ko na po talaga umuwi na maabutan ko po na buhay pa siya. Si mama mo tuwa, pato ka balo. Sabi ng doktor, hindi ako nangangako na maligtas niya si Dudong kasi grabe ng tama ni Dudong eh. Upon arriving the hospital, is already unconscious. Meron pong mga pasa, mga bruises. Nagdurugo po yung mga katawan niya. Nakita po doon sa x-ray, may mga rib fracture siya. Hawak ko ng kamay niya, humigpit yung kamay niya sa kamay ko. Tapos nagsalita, sabi niya pa, segundos lang, kinalagan niya po yung kamay ko. Wala nang hininga. Si Dodong, tuluyan ng binawian ng buhay. Hanggang sa morgue, hindi iniwan ni Eric ang kanyang anak. Niyakap kahit wala na itong buhay. Parang hindi ko matanggap na si Dudong patay na. Nang iyak na lang po ako. Ano mo na silin ko nga ako na nagtanin ko aon. Hindi na si Dudong, titigo lang ako. Nakaburol ngayon ang bata sa bahay ng kanyang lolo Buning. Dong, ari na dong imo ginapanga sa akon dong. Chinilas, ka burger. Ano na lang ni ka wala pa na. Bisan wala ka na dong. Gintupad ko gid mo ginapangayo burger kag chinilas. Budlayan gid kami sa imo pagkadula dong. Nasakitan gid kami. Sinisisi ko rin nga po yung sarili ko na sana hindi na lang po ako nagbantay ng anak ng iba. Yung anak ko na lang sana yung tinutukan ko po para maalagaan. Kaso po dahil sa hirap ng buhay, ano po ako sa Manila para matustusan ko din po sila. Kasabay ng pagpanaw ni Dodong, ang pagguho ng pangarap daw nitong maging veterinaryo. Parang interesado siya sa mga ganong trabaho lang. Mahilig sa kalabaw, saka sa manok. Sobrang sakit po talaga kasi po alaga niya po yung kalabaw tapos yun din pong pumatay sa kanya. Pero nasaan na ang kalabaw na aksidenteng nakapatay kay Dodong? Matapos ang insidente, agad daw itong itinago ng mga kapitbahay ni Lolo Buning. Noy, doon niya nalang puntahan yung kalabaw kasi andun na sa kabila. Tinago na niya doon kalabaw, baka makita pa daw ni tatay ng bata. Hindi mayakig galit ni pinatay si Dodong. At para makalimutan ng pamilya ang malagim na sinapit ni Dodong, nagdesisyon si Lolo Buning na ibenta na ang alaga niyang kalabaw sa halagang 22,000 pesos. Pandagdag gastusin sa lamay at pagpapalibing sa kanyang apo. Ang
nakabili kay Domingo, ang magsasaka mula sa kalapit na bayan ng Pilar, si Jobert. Pagbakal ko, ako tani plano nga alagaan ko man tani nga sa bukid, training sa para makarati ko makarado, kung ano bala. Nabalan ko nga muna ng sitwasyon, hindi na ako na masiling nga iparado. Extraordinary yung hit for the past 2 weeks. Ang posible na trigger doon sa insidente, palagay ko hindi dahil sa pagkakasakay ng dalawa. Para sa kahit anong hayop siguro, no, iniwasan natin na magugulat sila. Pagka naramdaman nilang sila ay nanganganib, nalalagay sa alanganin, pipilitin talaga nilang kumawala doon sa sitwasyon na yon. Pero paano nga bang ang dati maamo at sanggang dikit ni Dodong na kalabaw, tila hindi na siya nakilala? Marami po kasing mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng ganoong aksidente. Pwedeng may external factor kung bakit nagwala yung kalabaw. Huwag po nating sisihin yung kalabaw. Hindi po niya ito kagustuhan at huwag din po natin sisihin yung bata. Pagka ganyan kondisyon, nag-wild na yung kalabaw, the only thing that you can do is to dismount. Umalis ka na dahil hindi mo makokontrol yung ganong kondisyon. Dapat lahat ng harness ay mayroong quick release. Pag ito ay nabitawan mo o let's say tinanggal mo, automatic dismounted ka from the system. Humihingi po ako ng patawad sa kanya na hindi ko po siya naalagaan ng maayos. Sana po, nakita ko pa sana po nabuhay po siya kung nandito ako. Dong, bangon, dong. Mapulit sa bukid. Hindi ko na gano'n mahambal. Kaya madumduman ko guys. Pinot akong dugan. Ito meron silig-siligan ko sa bukid. Ay, siyempre alam mo naman po, mahal na mahal ko yun si Dudong. Maaari lang ang mga kalabaw, sana wag na nilang yan sa mga anak nila na maliliit pa. Yung nangyayari kay Dudong, sana hindi na mangyari sa iba rin po. Talaga namang kung sila'y tumawa, wagas! Pakinggan ang kanilang nakaka-good vibes na halakhak! Okay guys, this is the second video namin. Ang mga lalaking ito sa Zamboanga City kumasa sa Bawal Tumawa Challenge sa sementeryo. Nakaka-cute! Walang tatawa challenge. Dito, ang unang tatawa, talo. Pero hindi pa man nagsisimula ang laro. Ang lalaking ito, bumigay na. At hindi na nila napigilang humalakhak nung ang suot niyang pustiso lalaglag. Damay-damay na, lalo't ang tawa ng kuya ninyo, napaka-contagious! Contagious? Parang muffler ng motor. Hindi ko mapigilan tumawa. Ang lalaki sa video. Ang 23 anyos na si Aziz. Andun kami sa sementeryo, pinapanood namin yung mga ganun na viral na pag-usapan namin na gawin natin to. Paglilinaw ni Aziz, hindi raw siya OA tumawa. Sadyang mababaw lang daw talaga ang kanyang kaligayahan. Bigla na lang yung lumabas. Sa mga bashers ko po, kalma sila po. Kalma. Sa kanilang first try, sinubukan naman daw niyang pigilang tumawa. Pero ang kanyang halakhak, tila may sarili raw buhay. Sa kanilang samahan, si Aziz daw talaga ang the funny one. Magkakatiktigan lang po kami. Bigla na lang po, tumatawa po. Nakakaiyak na sa sobrang saya. Pero sa likod ng kanyang halakhak, ang katotohanan kailanman, hindi raw niya matatawanan. Mag-isa ko lang po, broken family po ako. Dahil dito, hanggang grade 8 lang ang natapos ni Aziz. Nagtatrabaho siya ngayon bilang staff sa isang gym. Kung
kung saan nahanap niya ang mga nagbigay ngiti at saya sa kanya, ang kanyang tropa. Mahilig lang po talaga ako magpatawa po, lalo na pag kasama ko nga po sina Raymond. Nawawala po yung mga lungkot ko, yung parang mas sumisigla po yung katawan ko. Dahil naman sa kanilang viral video, si Aziz kinuhang model. Pa-share po tayo ng like. Model ng ukay-ukay. Taray! Red, pamain Red. Ako po yung nagla-live para mas madami po yung viewers. Yung mga nagko-comment po dun sa live, may pinapagawa po sa akin para makabenta rin po ako. Napatanggal yung pustiso ko po. Ginagawa ko na lang po kasi yun naman yung kasiyahan nila po. Power off! Ang estudyante namang ito, tawang-tawa sa sariling tawa. Hala siya! Power off! Sige iha, taasan mo pa. Nag-wild na. Siya si Giselle, college student mula sa Coron, Palawan. Dati po, ganun na po talaga ako magtawa. Bale, hindi ko lang po agad na-discover. Nag-viral na lang po yung video bago ko na-realize na ganun pala kapangit ako magtawa. Ang tawa ni Giselle, madalas daw biruing tawa ng mangkukulam. Kala mo po yung witch na yung sa puno po nakatago. Kaya magugulat ka na lang po sa tawa niya. May nagsasabi lang po sa akin na, ala, ano ba yan? Yung tawa mo ba yan? Napanaginipan ko hanggang alas 12 ng gabi. Sa tuwing tumatawa si Giselle, napapahagalpak din daw niya ang buo nilang classroom. Pag narinig po namin yung tawa niya, nadadamay na rin po kami. Sumasakit na po yung mga panga namin. Yung tawa po na ginagawa ko, natural lang po talaga siya. Wala po siyang halong pilit, di po talaga siya sinasadya. Yung iba po kasi sinasabi po, di ba, yung boses ko parang soprano. Pero po, sa totoong buhay po, sintonado talaga ako. Tawa ng tawa, gusto ng mag-asawa? Hindi raw sa kaso ni Giselle. Tutok muna sa 1 taong gulang niyang anak na si Elijah na aliw rin sa kanyang tawa. Pag nilalaro ko lang siya, nagtatawanan ko siya, nagtatawa din po siya sa akin. Dalawa po kami. Sa video namang ito, aakalain mong may gumagalang bibe sa Angeles City sa Pampanga. Pero ang tunog, hindi galing sa bibe, kundi sa leader ng Alpha Quack Quack na si Andy. Pero ano bang pinagtatawanan mo sa video, ha, Andy? Nakapalda po kasi ako noon. Tapos yung pinsan ko pong lalaki, naka-jersey shorts po siya, pero may boxer sa loob. Sasakay po kami ng kolong-kolong. Nakapalda ako, bawal po. Tinanggal niya po yung short yung jersey shorts, tapos pinasuot niya po sa akin. So naka-boxer siya, sobrang sikip po, as in, bakat na bakat. Kaya tawa po ako ng tawa habang binibidyohan ko siya. Ang tawa ni Andy, madalas din daw na pagkakamalang uha ng bata. Tunog villager ng larong Minecraft. O kahit pa, tunog ng kambing. Nakakatawa naman po yung tawa niya, parang bibe. Ngayon lang ako nakarinig ng tawang ganun ah. Pag ibang tao, sinusubukan kong pigilan dahil po ayoko din naman na masabihan na ang weird. Ayon sa kanyang Mommy Weng, hilig na raw nila noon mag-alaga ng bibe. Kaya iniisip niyang baka dito ipinaglihi ang tawa ni Andy. Buti na lang sa tawa lang, hindi sa itsura. Yan kasi ay dadaan sa ating vocal cord. At tulad ng ating boses, mayroong malalim na boses, mayroong mataas na boses. Yun din ang dahilan kung bakit iba-iba ang tunog ng tawa ng tao.
May kasabihan tayong laughter is the best medicine dahil pag tayo ay tumatawa, ang ating katawan ay nagre-release ng mga chemical, may mga endorphins na nawawala yung pain na nararamdaman natin. Sabi nila, tawanan natin ang ating mga problema. At kahit pa sila na kung makatawa, wagas! Wagas? Halos 2 dekada ng patay ang dating manggagamot na si Nanay Luling mula Talisay City sa Cebu. Pero ang kanyang bangkay, buong-buo pa rin at hindi raw naaagnas, hinala tuloy ng kanyang mga kaanak. Milagro ito at ang matanda, posible raw, santo? Alive na alive ang pananampalataya ngayon ng ilang tiga Talisay City sa Cebu. Ang isa nila kasing kababayan na yumao mahigit 2 dekada na ang nakararaan, pinag-uusapang posible raw maging santo? Makalipas daw kasi ang halos 2 dekada mula nung ito'y inilibing, nang muli itong hinukay. 18 katuig na ni God. Hindi pa rin daw ito naaagnas. Ang mga lawas, wala. Sanina ba ko kayo? Si nanay, dili siguro ni siya magpahabwa, no? God blessed her body kung bakit siya ganyan. Maraming mga santo po na hindi rin naagnas nung hinukay ang katawan nila. Dumalo ako sa libing ni Nanay Luling. Naninig balahibo ko. Lah, parang wala lang nangyari. Buo pag yun ang iyahang tibuok lawas. Laoy, nay. Unsa may pasabot ni Nay? Buong balat talaga, hindi talaga nagbabago yung mukha niya, makinis na makinis. Yung pisngi niya at saka labi niya parang bago lang yung lipstick niya. Naniniwala pa ako na magiging santo siya balang araw. Por Diyos, por Santo! Milagro ka ang Diyos. Ang di umano, incorruptible o hindi naaagnas na katawan, mga labi ni Luisa Abano o si Nanay Luling. Diabetic siya yun. Dinala namin siya sa ospital. Sabi ng doktor, hindi na maliligtas ng nanay niyo kasi yung utak daw niya namaga. Halos 18 taon mula nung inilibing si Nanay Luling. Nito lang May 4, namatay na rin sa katandaan ang kanyang mister na si Tatay Felix. Ang huling hiling daw nito, ilibing siya sa puntod din ng kanyang misis. Gusto talaga niya na doon siya sa nanay ko. Isasama, mahal na mahal niya yung nanay ko. Kaya dapat silang dalawa doon sa libingan. Kaya isang araw bago ang libing ni Tatay Felix, ipinahukay ni Marcial ang puntod ng kanilang Nanay Luling. Dapat kukunin yung buto niya, tapos ililinis yung pinaglagyan niya para yung tatay ko naman ang ipapalit doon. Yung mga buto niya, ilagay namin sa sako, tapos itabi na lang sa kaniyang pinaglagyan ng tatay ko rin. Pero laking gulat nila nung binuksan ang kabaong ng kanilang ina. Laoy, Nay. Unsa may pasabot ni Nay? Hindi niya ako binigo. Ang labi kasi nito, buong-buo pa rin. Lo, wag jud nakuan si nanay, no? Hindi naman nagbago, ganun pa rin siya mula nung namatay siya. Iyang make-up bag-o paghapon niya, 18 na katuig. Na ang iyang aw. Buhi pa kaayo. Naong niya, klaro kaayo. Pagtanaw ro namo, buo pag yun ang iyahang tibuok lawas. Yung buhok niya po parang kumapal. Buong balat talaga, hindi talaga nagbabago yung mukha niya, makinis na makinis. Yung pisngi niya at saka labi niya parang bago lang yung lipstick niya. Yung damit niya, malinis na malinis. Yung kamot, wapang ito siya maunsagan. Kuhan pa, ping to. Pwede tudlo. Murag bago pa daw namatay. Labis din nilang ipinagtataka ang kondisyon ng puntod nito. Humol siya sa tubig, no? Piluwa na lata. Huwag nagsudlan pa na, naghumol na siya. Layo kay ang dagat, ma'am, sa gilubngan ato akong nanay. Init yung ayo tong lugar ang iyang gilubngan. Ug nganong naa siya tubig. Dili siya init kay nangano naa man siya tubig.
Posible no, ang iyang lungon ba? Wasad siya na. Niabot og 3 ka oras nga mahubas siya. Kuana mo diri kang nanay luling ra gid nga kuntod mo ay nay tubig sa uban wala man. Anong gahi man asa? Ay lang sigpog sa lungoy kay basinyag mas suko noon nas nanay. Way baho ma'am kay ang mga suporterero nga nag-ukab didto wa gyud makatimaho. Mauna amon natingad-an ma'am. Oy pinukog ina. Ang laki ng tuwa ko kasi sa mahabang panahon na nawala siya sa amin. Nakikita namin siya uli na ganun pa rin siya. Milagro po talaga. Kasi bakit 18 years na hindi talaga siya naaagnas? Hindi na lang namin inalis sa kanyang pinaglagyan. Baka magalit pa yan. Tinakpan na lang namin uli at nilagyan ng halo tapos ginawa ng bagong simento. Ipinatong na lang namin yung tatay namin sa ibabaw niya. Sukad nga nakita na mo si Nanay Luli nga wala na agnas, nagampo jud kong nga tabangan minimo. Naalang mis na may palas, walay mga sakit. Turin na mo siya nga parang santo na talaga siya. Naniniwala pa ako na magiging santo siya balang araw. Ayon naman sa mga nakakakilala kay Nanay Luling, mabuting Kristiyano raw ito, likas na madasalin. Tuwing alas 3 ng madaling araw, dasal silang duha sa akong tatay. Magpukaway na sila ma'am, kay mag-rosaryo. Dili gyud na sila mo absent. Kini ang picture frames kabilin sa akong inahan kung ampingan ni og kini usab Santa Cruz kani ang rosaryohan mauni ang iyang kabilin guwang pa ni nako. Wala na tong dangpan ang Ginoo ra jud muda jud to siya manimbata. At tila mapaghimala rin daw ang kanyang mga kamay. Si Nanay Luling kilala raw na nag-alaga ng mga may sakit sa kanilang lugar. Isang araw sa mga minsang napagaling niya, si Neonita. Tung 2004 na ako'y gibati, appendix o kidney. Sinang Luling, magtanaw-tanaw yun na nako. Magpangutan na, og siya man ka, naayo na baka. Kung haplasan ko niya, ng langis, inanay nga ni kuara ko ang lawas. Nga sa kadaghan niyang gitabangan, o swerte ko nga na tabangan niya. Tungod siguro na siyang kabuutan nga, wala siya maagnas. Para sa simbahang Katolika, ang incorruptibility o hindi pagkabulok ng katawan ng isang tao sa ibang mga kaso, hindi ho sa lahat, tanda ng kabanalan. Katunayan, madalas itong naiuugnay sa mga santo. Ilan sa mga itinuring na incorrupt saints, sina Saint Cecilia, Saint Bernadette of Lourdes at Saint Catherine Labor. Partially incorrupt saints naman o bahagi lang ang hindi naagnas sa kanilang katawan kung ituring sina Saint Padre Pio, Saint Anthony of Padua at Blessed Carlo Acutis. Marami namang mga incorrupted body. Isa sa mga factors yan. Pinaka-basic yan yung kanyang uri ng pamumuhay. Holiness of life. Tapos yung pagmamahal sa kapwa. Tapos kung yan ay martir, siyempre, dapat ay may milagrong nangyari. Base na rin sa investigasyon na, oo nga nung nagdadasal ako, kaya ganitong pangalan ay meron talagang milagro na nangyari. At dahil yon sa intervention, intercession, itong kandidato na to for sainthood. Milagro ka ang Diyos. Nag-usap-usap nga kami, baka nga totoo yung mga sabi-sabi ng mga nagko-comment na baka santo na yung nanay mo. May tumawag sa akin, dalhin daw namin sa Vatican. Swerte daw kami kasi may nanay daw kami na ganun. Hindi pa po namin nasabi sa simbahan po kasi nagmamadali kami noon nung gihukay ang akong nanay. Matutuwa naman kami kung sasabihin ng pari, yan ang gagawin nyo sa nanay nyo kasi santo na yan ang nanay nyo. Kaya gagawin namin kung anong sasabihin ng pari. Milagro ka ang Diyos. Para malinawan ng pamilya, isinangguni namin ang kasong ito sa CBCP o ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Lawas, wala. Sanina ubag ko kayo? Si nanay, dili siguro ni siya magpahabwa, no?
Ang CBCP nagbigay ng pahayag, mahigpit daw ang simbahan sa mga kwalifikasyon para gawing santo ang isang tao. Dahil incorruptible yung katawan ni santo na kagad. No, it doesn't work that way. Maraming mga santo na agnas na, buto na lang pero santo sila. So yung incorruptibility, that is not. Kinakailangan lang makita na yung kanyang uri ng pamumuhay, banal yan, mapagmahal sa Diyos, pagmahal sa kapwa. Ngayon kung naging incorrupt man yan, talagang bubusisiin pa ng simbahan yan. Gayunman, kung may mga nagsasabing isa itong milagro, marami rin naman ang hindi kumbinsido. Nahibong lang ko, makakita na ako sa iyong lawas, pero dili kasag ko makakuan nga mahimo siyang santo. Kay daghan makayong proseso. Pero ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit hindi naaagnas ang labi ng tao kahit pa sa loob ng mahabang panahon? Embalming is meant for delaying the decomposition. Kung maganda yung proseso ng aspiration at kung maganda yung proseso ng drainage, then much better yung magiging result ng embalming procedure. May factor din yung timpla ng formalin solution na ginagamit sa pagpe-preserve ng dead body. So, kung matapang yung formalin solution, mag-yield yun ng mas matagal na preservation for the dead body. Sa decomposition, pwede nating tingnan yung internal factors, yung kung hindi ba namatay from an infectious process si nanay. Kung external factors naman, doon papasok yung lupa, kung saan siya nilibing, gaano kalalim, yung relative moisture at saka humidity doon sa paligid. Pero bakit din ba nagkatubig ang puntod ni Nanay Luling? Yung mga tubig sa libingan, that's called the water table aquifer. Yan yung layer ng lupa na water-bearing, may tubig. But if you will notice, meron dong water line, makikita mo, which proves na ang tubig nagpa-fluctuate. And it only happens sa water table aquifer. Uy, Nay. Ano sa may pasabot mo, Nay? Pipiliin po muna namin siguro na doon lang sila munang dalawa, hindi lang muna hukayin yung nanay namin. Parang sabay lang silang namatay, ang nanay ko at tatay ko. Siguro mauna ang iyahang gusto nga makita siya ni tatay nga hindi pa siya buto. Uy, Nay. Ano sa may pasabot mo, Nay? Maraming tanong tungkol sa labi ni Nanay Luling. Pero ang pinakamahalaga para sa kanyang pamilya, buong-buo pa ang kanyang labi nung sila'y nagkasamang muli ng kanyang mister. Tay, natuban na jud imong pangandoy nga magkuyog duha. Kapahuway na katay. Di na kami ngaon sa among nanay na nagakuyog na mong duha. Isang bahay sa Eastern Samar may hinuhukay na septic tank kung saan meron daw mga nakuhang yaman na posibleng may bagong mga ilalantad tungkol sa ating kasaysayan. Ano ang mga ito? Habang naguhukay para sa ipinapagawang Poso Negro o septic tank sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, ang mga forma na sina Noe Jude at Floro merong natamaan. Isang antigong banga. 50 cm mga ganun. Banga yung tangkad niya. Mga 2 kalahating hollow block. Dahan-dahan nila itong kinuha. Hindi namin inangat doon sa lupa. Pinahiga namin. Tapos tinanggalan namin ng lupa. Yun nga lang, ang banga biglang nabasag. At mas nanlaki ang kanilang mga mata nung sa puwitan ng banga may kung anong matigas. Doon namin nakita yung mga bubuto ng tao. Pinalabutan kami. At nasilaw sila sa iba pang mga laman nito. Nung tinatanggal namin yung mga buto, doon nakita namin yung may 2 hikaw. Parang gold yung kulay. Magaan lang siya. Nasa loob din ng malaking banga. Yung banga na maliit, puno rin ng buhangin kasi walang takip. Yung banga na yun, may katabing kahoy yun. Parang poste ng bahay. Parang antik na rin. Ano kaya ang sasabihin ng mga yamang ito tungkol sa ating kasaysayan? Ang mga nahukay na yaman. Agad nilang ipinagbigay alam sa may-ari ng lupa, si Ricamel. Natakot ako kasi buto mga kalansay. Nasa isip ko na baka libingan dito nung unang panahon.
ang mga nakuhang banga. Nilinis ni Ricamel hanggang lumabas ang disenyo ng mga ito. Brown na may design na mga parang wave. Kulay green siya, may makintab, parang mga bulaklak. Sa ilalim, parang mayroon siyang Chinese character na nakalagay. Naalala tuloy ni Ricamel na noong dekada 80, dinayo rin sila ng mga treasure hunter para maghukay ng di umano mga nakalibing na yaman. Naisip ko na, oo nga, baka may historical value siya. Itong street na to, nung elementary pa ako, meron talagang naghuhukay dito ng mga antique. Harap lang ng bahay namin yung mga nag-uhukay. May mga plato, platito, may kutsara. Minsan pa nakakahukay ng mga ginto. Ang mga kagamitang nahukay sa bayan ng Giwan, pinaniniwalaang mas nauna pa sa mga Portuges, katulad ng explorer na si Magellan. Sa isla ng Homonhon, nasakop din ang bayan ng Giwan taong 1521. Malalaman talaga natin na may civilization. Mayroon na silang mga dato noon at saka different social classes. They had boats, may trading na sila with China and several other places. Isa sa pinakalumang settlement sa Giwan ang Butak, salitang Waray na ang ibig sabihin biyak o crack. Doon yung pinaka-center ng mga residents ng mga tao. Doon nagpunta yung missionaries. Doon sila naggawa ng church. Doon na rin inilibing yung mga patay na mga tao. Ang Butak ang kinatitirikan ngayon ng Barangay 12 kung saan nahukay ang mga banga na nasa pangangalaga ni Ricamel ngayon. Isa sa mga naghukay noon sa Butak ang residenteng si Judy. Isinama ako sa paghukay kasi maliit pa ako, kaya ko sumuhot sa mga ilalim. Nakakita ako ng iba't ibang klaseng jarlit, mga porsilas, suklay. Si Elena naman, pinamanahan daw ng kanyang lola ng mga kagamitan at di umano nahukay mula sa kanilang barangay. Isang bandehado, 2 platito at tasang may mababasang China sa likuran. Siguro mga 100 years na. Sobra pa. Kaya ako 62 na. Basta sabi lang niya, ingatan niyo to kasi hindi na kayo makakatagpo ng ganyan. Ngayon, mamahaling gamit to. Walang nag-report. Ngayon kasi, with the siguro age of information, with social media, with mainstream media, nalalaman na ng tao na mahalaga ang physical evidences para mabuo yung kwento ng bansa. Samantala, napag-alaman ng aming team na ang lupa na pagmamay-ari ngayon ni Ricamel, ilan lang sa mga lugar na hindi nagalaw noong 1980s ng mga treasure hunter. Ito yung lupa na hindi pa nahuhukay kasi merong nakatera. Hindi siya pumayag. Magigiba yung bahay niya kung hukayin. Bagay na sinigundahan ang dating may-ari ng lupa na si Salvador. Ano pala ako noon 8 years o 7 years. Meron silang ibinaon dyan. Sabi ng kapatid ko, naalaala niya merong alahas na ginto. Daming alahas noon. Tandang-tanda nila na merong haligi na palatandaan ibinaon doon sa lupa. Palatandaang ito ang posible raw kahoy na nahukay sa lupa ni Ricamel. Pero saan ba nanggaling ang pinaniniwalaang yaman na nahukay sa ginagawa ngayong Poso Negro o septic tank? Ang balitang may mga nahukay na makasaysayang mga kagamitan nakarating sa lokal na pamahalaan ng Giwan. So nag-conduct kami ng documentation. Itong mga klaseng artifacts po na ito, sila po ay physical evidences na posibleng magbigay po sa atin ng mas malalim pang kwento tungkol sa bayan natin at hindi lang sa bayan natin, baka buong Pilipinas. Ang mga nabungkal sa lupa ni Ricamel, maituturing daw na valuable finds dahil ang nahukay na banga, isa raw glazed burial jar na mula pa noong 1200s o Yuan era pero naibaon noon lamang panahon ng mga Kastila o pagkalipas ng 1521. Hawig ito sa mga bangang nakadisplay noon sa Samar Archaeological Museum. Ito yung pinakamatanda na artifacts na nahukay dito sa Samar. It could be dated to mga 1590s nang nag-adapt na ng Christianity yung taga dito sa Butak. Ginagawa doon ng mga Espanyol, yung mga sundalo, panluluting ng mga jars. Kinukuha yung mga jars kung saan sila liniligpit ng mga tao. May-ari ng mga kuan, liniligpit na nila. The safest is a cemetery burial. Ang banga may laman ding gintong hikaw.
So it's part of the ating belief system na kung mamatay kayo, yung kaluluwa mo kailangang may dalang gold. Kasi yung sa other world, yung pinaka San Pedro, hindi kayo pinapatawid sa dagat or sa ilog papunta sa promised land kung wala kayong gold. Bukod sa sinaunang alahas, lalaman din daw ito ng buto ng tao. Yung ating mga ninuno, they had this what we call secondary burial practice. And then after 5 years, kung buto na lang rini-retrieve yung bone sa kabao at saka linalagay ng jar, linalagyan ng mga pabaon at saka ililigpit ito in some sacred caves para sa kanila. Ang mga nakuhang buto, posibleng mula raw sa labi ng isang bata. Maliliit lang, parang bata yata yun. Yung mga bungo niya, tsaka yung dito sa ribs niya, tapos yung dito sa paa. Sa loob ng malaking banga, ang mas maliit pang banga na kung tawagin, Celadon Jarlet, na pinaniniwala ang lagayan naman noon ng pabango. Mahaba ng kasaysayan ng burial jars o yung paglilibing sa banga ng ating bansa. Naniniwala sila na ang isang tao ay may espiritu pag namatay siya at merong life after death. Tapos dinadasalan. At ang isang kaugalian ay isinasama ang mga ari-arian. Kasi nga yung paniniwala na kapag namatay ka, there is afterlife, mabubuhay ka uli, magagamit mo lahat itong mga ito. Ang banga kasama ng mga buto at kahoy, dinala sa Giwan Museum. So nakausap ko rin yung family, na-explain ko sa family kung ano yung significance ng artifacts at bakit natin siya kailangang dalhin sa museum muna for safeguarding. Hindi pa naman po open ang Giwan Museum kasi inaayos pa lang namin yung exhibition area. Although, secured yung space. So, sarado siya. And then, we make sure na nakalagay sila sa mga proper containers. Habang ang Celadon Jarlet naman at gold hoops o hikaw, pinaiwan muna kay Ricamel. Gusto ko siyang i-display dito sa bahay. Wala kaming planong ibenta. So according to RA 10066 or the National Cultural Heritage Act of 2009, kailangan po sana pag nakakahanap tayo ng mga ganyang klaseng cultural properties or archaeological finds, lalo na kung sa unang tingin makikita natin na galing siya sa pre-colonial period, i-report po natin siya sa authority. Ang lokal na pamahalaan ng Giwan, nagsumiti na rin ng report sa National Museum at sa NCCA o ang National Commission for Culture and the Arts. Sinubukan namin silang kuhanan ng pahayag pero hindi sila tumugon. At nitong Miyerkules, may nakipag-ugnayan kina Ricamel. Nakatanggap po kami ng email from NCCA na isurrender yung mga nahukay na artifacts at saka yung mga naiwan po sa akin. Kino-consider namin kung re-receive ba kaming credits or incentive galing po sa NCCA o sa LGU. Willing po kami makipag-coordinate. Nababasa po siya sa RA 10066 na meron pong incentives na maaaring ibigay ang state sa makakahanap sa finders. Ang National Museum po ang authorized na makipag-usap doon sa finders tungkol sa kung magkakaroon man ng incentives. Pagdating po sa mga excavations, ang National Museum lang po talaga kasi ang allowed mag-conduct. Ang nire-request po ng local government unit of Giwan na sana mag-conduct po sila ng IEC or Information and Education Campaign para sa mga residente ng Giwan tungkol po sa batas, para maiwasan natin yung nangyari noong 1980s na nagkaroon ng laganap na treasure hunting. Kasi pag binibenta kasi yung mga ganitong artifacts sa mga private collectors, nananakawan po tayo ng pagkakataon na mapag-aralan yung sarili nating history. Sa ilalim ng ating mga lupa, ilan pa kayang mga yaman ng ating kasaysayan ang naghihintay matuklasan? Sana masilayan yan ng mga susunod pang henerasyon. Ang beshi na si Vinya hinangad na mas gumanda, kaya sa halagang 500 piso, pinaturukan niya ang kanyang mukha. Pero sa halip na maging Diyosa, nauwi ito sa ke-oror na aberya. Flawless at magaganda ang maraming influencers ngayon sa social media. And this is the final look. What makeup tutorial do you want to see next? Pero sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte sa Mindanao, may isang content creator na bumasag sa nakagawiang itsura.
Ang kanya kasing pisngi namamaga, naninigas at lumalawlaw. Siya si Vinya. Sinasabi nila pangit, iba yung mukha, or witch, tulis yung mukha, parang binugbog. Pero sa kabila nito, libo-libo ang kanyang followers. Sa kanyang content, kalimitan siyang kumakanta. Pati foreigners nakiki-join. Ipinapakita rin niya ang racket niya sa salon. Hi guys! Ayan guys, nagre-ribbon na naman po kami. Ang video naman niya kung saan makikitang nilalapi-lapirot niya ang kanyang ilong, umabot lang naman ng 21 million views. Pero ano ang nangyari sa kanyang mukha? At bakit sa kanilang probinsya, hindi pala siya nag-iisa? Naalala ko kasi yung mga bully-bully sa akin dati. Sinasabi na akong avatar. Yung mga bata talagang takot na takot sa akin. Sa sobrang init, ang inject naman dito, bumababa na siya dito, lumalaki, parang weather na din. Parang naisipan ko, lasing ako noon. Wala na akong katakutan. Ginanon ko na ng blade, lumalabas yan yung mga tubig-tubig. Sa kabila ng kanyang itsura at mga panghuhusga, magtutuloy kaya ang pagkislap ng kanyang pagiging natatanging TikTok star? Hindi yon yung end para mag-stop ako sa dreams ko. Bago mag-alas 2 ng hapon, naghahanda na ang trans woman na si Vinya, aka Miss V Philippines. Ilang sandali pa, TikTok live na! Thank you po for watching my live. Spread positivity lang po tayo, wag po tayong nega. Na-inspired po ako sa isang friend ko na nag-TikTok din. Tapos kumikita siya sa pagkanta para pangbili na niya mga gusto niya. Kahit na may hate comments. Ano po nangyari sa face niyo? Pinagtripan ng doktor. Petroleum Jelly Beauty. Dapat mahalin ang sarili natin. Hindi magbabase sa sinasabi ng iba. Akin ang buhay na to. So walang sino man ang magmamahal sa akin kundi sarili ko din. Pagkatapos ng kanyang live, si Vinya back to reality. Ang kanyang pinagkakaabalahan, pagpapaganda ng ibang tao. Isa kasi talaga siyang beautician. Sinusuot ko po yung mask kasi minsan nag-allergy po yung ilong ko at sumasakit po yung inhalation ko sa paghinga kasi sa mga gamot. Taong 2017, nung una nating itinampok ang kwento ni Vinya at ng mga kaibigan niyang sina Maui at Nina na pare-parehong ang mga mukha, namanas, tumigas at lumawlaw pa matapos sumailalim sa bagsak presyong turok. Kung ang isang cheek enhancement procedure sa mga lisensyadong klinika nagkakahalaga ng 20 to 50,000 pesos noon, ang binayaran lang ng magkakaibigan sa di umano gumawa sa kanilang pisngi na nagngangalan daw na Janet, 500 pesos lang. Ang procedure kasi ginawa hindi sa clinic, kundi sa bahay lang nila mismo. At ang itinurok sa kanilang mukha sa halip na fillers, tinunaw na petroleum jelly. Nung una, maganda naman daw ang resulta. Pero makalipas ang 6 na buwan, lumaki dito, tapos napansin ko sa salamin na bakit lumubo na siya. Mabigat, tapos parang ang init kasi petroleum. Pag mas bagong ligo ka, pag gananin mo, ang init niya. Pagka-ere ng ulat namin noon, may klinika na nag-alok sa kanila ng libreng operasyon. Niliposuction ang kanilang mga mukha para matanggal ang mga petroleum jelly na itinurok sa kanila. Na sa katagalan, humalo na sa kanilang laman. Medyo matugo, but okay sila. 3 months ulit, we will do something naman sa face nila, lifting na. Sa una nilang 2 operasyon, kita ang pagbabago. Umimpis ang kanilang mga mukha. Pero kalaunan ang magkakaibigan, nasangkot sa kontrobersya. Si Nina kasi isiniwalat na di umano, sila lang talaga ang nagturok ng petroleum jelly sa kanilang mga mukha at hindi yung nauna nilang sinabi ng isang nagngangalan daw na Janet.
Pero si Vinya, pinabulaanan ng mga paratang. Dahil dito, tumiwalag siya sa grupo. Tinurukan po kami, yun po yung totoo. Tanggap ko na din sa sarili ko na nangyari na ang nangyari. Kasi yung mga tao, hinahanapan pa nila ng mali, hinahanapan pa nila ng isyo. Makalipas ang 7 taon, iba pa rin ang forma ng mukha ni Vinya. Wala na po akong pinagsisihan. Marami na po akong napagdaanan sa buhay. Kaya ang masasabi ko na lang, mas mabuting mahalin mo yung kalusugan mo. Kahit ganito yung itsura ko, hindi ako maganda. Okay lang, basta healthy ako. Gayunman, ang paglalahad ng karanasan ni Vinya naging tulay para lumantad ang iba pang Pinay trans woman na nadisgrasya rin dahil sa mga bagsak presyong turok. Isa sa kanila ang matagal ng kaibigan ni Vinya na suki rin niya sa pagre-rebond. Si Erica. Hi! Napagwapa ka? Napagwapa ka para pawas ko ang stress. Ang itinurok daw kay Erica, pinagsamang tinunaw na petroleum jelly at mineral oil. Dahilan para lumobo ang kanyang pisngi at namaga ang kanyang ilong. Parang nadala lang din ako sa mga kaibigan kong insecure sa mga kagandahan. Naa-addict na din sa inject. Yung tinurok ko, hinalo-halo ko lang. Malaki yung sirens ginagamit ko yung pag-inject sa baboy. Tinangka pa raw noon ni Erica na sugatan ang leeg. Sa pag-asang baka lumabas dito ang kemikal na itinuro niya. Sa sobrang init, ang inject naman dito, bumababa na siya dito, lumalaki, parang weather na din. Parang naisipan ko, lasing ako noon, wala na akong katakutan, ginanon ko na ng bleed. Lumalabas siya, mga tubig-tubig. Nagsisi talaga ako na bakit ako nagpa-inject. Si Donna, na mula naman sa bayan ng Magallanes sa Agusan del Norte pa rin, nagpaturok daw ng collagen noong 2012. Nung nagpa-check up siya sa doktor, nalaman niyang silicone oil pala ang naiturok sa kanya. Inagulat ako. Panglinis pala yun ng electric fan daw. Nagsisisi talaga ako. Gumanda naman daw siya ng ilang taon, pero kalaunan, nasira rin ang kanyang mukha. Nung umpisa, talagang okay yung mukha ko noon. Hindi naman ako sinabihan nung nag-inject sa akin. Kung alam ko lang may side effect yun, talagang hindi ako papayag. Ang kanyang ilong lumaki at halos umabot na sa kanyang bibig. Doon sa ilalim may bukol na siya eh. Nahirapan na akong huminga dati. Tumutunog pa nga siya eh. Ang kanya namang dibdib, lumaylay at umabot ng 2 kilo ang bigat. Ang magkakaibigan namang Aiko at Ira, nagpaturok ng collagen sa pisngi, ilong at noo. Pero ang kanilang mukha na disgrasya rin. Hinala ng dalawa ang itinurok sa kanila, hindi collagen, kundi mineral oil. Nakakatakot ng problema nito is sudden death because yung pag-inject ng oil sometimes could obstruct the artery. Pwedeng pumasok sa systemic circulation. Then eventually pupunta sa lungs. That's the problem. Be careful, think twice, no? Because the long-term effect on your health is so disastrous. Nakilala po namin yung nagturok sa amin na si Cindy. Sinashot po namin siya na ganito yung nangyari. Parang dinilit or blinak na po kami ng lang yun. Maari kang magdemanda ng isang civil case laban sa mga mali o hindi tamang procedure na ginawa sa iyo. Maaring ito ay reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Kung hindi doktor at nagpanggap na doktor, mas maraming ka pwede ikaso kasama na dyan ng estafa. Dahil sa kanilang itsura, kung ano-anong panlalait ang natikman nila. Witch, matulis yung mukha, parang binugbog. Naalala ko kasi yung mga bully-bully sa akin dati. Sinasabi na akong avatar, yung mga bata talagang takot na takot sa akin. Sakit naman sa dibdib. Pangako lang mag-isa, pero tumutuloy yung luha ko. Nag-attend kami ng disco. Meron palang lasing. Nashock ako sa kanya, bakit ako lang yung tinitignan niya? Yung 2 bote ng alak, binasag niya, tapos nakaharap siya sa akin. Umalis na lang ako doon. Si Vinya, hirap ding makatagpo ng totoong magmamahal sa kanya. Meron akong naging karelasyon sa social media, tapos nag-meet up kami. Iba yung kasi yung filter sa Facebook, sa personal. Pagkakita namin, parang na-shock siya, na parang hindi niya tanggap siguro na ito yung ka-meet up niya. Parang siyang nagwawala, malakas yung boses. Hanggang nakilala niya online si Charlie.
Sa pinapakita niyang pagmamahal, concern, at mga kilos, doon ko na-realize na meron pa palang taong talagang totoo sa'yo at nagmamahal sa'yo ng deserve mo naman. 4 na taon na silang magkarelasyon. Sumama na ako sa kanya kasi gusto ko malaman yung pagsama natin. Mabait pala siya, okay lang sa akin. Okay lang ko, sinusuportahan ko siya. May gustong Alvin, gusto ko rin, sobrang mahal ko siya. Katuwang niya ngayon si Charlie sa kanyang hanap buhay. Tinutulungan niya ako, sinasama niya ako sa niya riban. At kasama ni Vinya kung sumasali sa beauty pageant. Nasira lang daw ang mukha ni Vinya, pero hindi ang kumpiyansa niya sa sarili. Ladies and gentlemen, I felt grateful when I have a problem about my face, about my physical appearance today. You should always love yourself because if you embrace your problems, your struggles in life, you will be a better person. That in this world, we cannot do great things. We can do small things with great love. Thank you. Dito, tulungan po kita sa buhay mo. Kahit anong mangyari, nandito lang po ako para sa iyo. Ang dalangin ngayon ni Vinya, Erica, Donna, maremedyohan pa ang nadisgrasya nilang mukha't katawan. Kung mayroong interesado sa akin na mag-offer na parang tumulong, mabalik yung dating mukha ko, willing talaga ako. Kung ma-operan din ako, parang yun na talagang hinihingi ko sa Panginoon. Kung natanggap ko, wala na akong magagawa eh. Pero who knows, makakaipon ako ng baka maipaayos ko to. Mga gustong magpapaganda talagang doon na lang talaga sa legit. Huwag doon sa Dr. Kwak-Kwak. Kikilitisin niyo muna yung tao din yung gamot. Sa kabila ng mga dumaraming kaso ng ganito, wala pang konkretong datos kung ilan na ang mga transgender na biktima ng botched surgery o pekeng retoke sa Pilipinas. It is very important for patients to research on their doctors. Kailan din qualified na surgeon who really trained for that procedure. As far as our society, we have a website, yung www.pscs.ph. You can check the list. We can guarantee na itong mga members namin may pinagdaanan na pag-aaral. Wala tayong alam na statistics about botched surgeries of trans women kasi wala naman tayong regulator or anybody na nagre-record ng statistics. And unfortunately, since minority ang trans women and discriminated, so hindi pinapansin. Maraming nagpapa-surgery sa aming mga trans women kasi isa itong parte ng aming gender-affirming journey kasi we're a victim of systemic oppression kasi walang opportunity for work, walang discriminated, so we bank on our beauties. We turn to beauty pageant, and for us to sell ourselves on that industry, we have to resort on surgery, which is sad in a sense. Napapaturok sila sa bagsak presyo na mga serbisyo dahil accessible ito sa kanila. Parte sila ng mga minority na mahihirap, walang proper na source of income. Sa kabila ng nangyari sa kanyang mukha, gusto ngayong gamitin ni Vinya ang kanyang TikTok account. Guwapa ka, Day. You're so beautiful. Para bigyan din ng boses ang mga katulad niyang biktima. Diba? Siya po yung kasama ko noon, yung nag-trend kami sa TikTok. Alika dito, sis. Understand one another. Huwag po tayong magpataasan. Dapat po equal po yung tingin natin sa mga kapwa natin. Dapat nagtutulungan tayo. At higit sa lahat, dapat magkaunawaan. Tanggapin mo yung sarili mo talaga. Kung ano man yung nangyari sa'yo, kung meron ka mang kamalian sa buhay, i-embrace mo lang yun at gawin mong stepping stone para maging mabuting tao. Nagkamali man, may maihaharap pa rin daw silang mukha. Mga mukha na pinatibay ng karanasan. Pantay-pantay tayo sa mundo. Walang mayaman, walang mahirap, walang pangit, walang maganda. Kahit ano pa mang estado natin sa ating kasarian, anak tayo ng Diyos. Bride and groom sa Bukidnon, nababalot ng intriga ngayon. Ang kanila raw kasing kasal, pinagchichismisang set up. Ano ba ang katotohanan sa kanilang pag-iisang dibdib?
It's her wedding day and she doesn't want to be there. Pinagpiestahan online ang videong ito sa Facebook. Ang bride, halata raw masama ang loob, nakasimangot habang ikinakasal. Sapilitan daw kasi itong pinag-isang dibdib sa lalaking hindi naman daw niya mahal. The poor teenager can't even smile. Dahil ang naturang kasal, di umano, parusa ng tatay ng bride. Dahil si babae, umibig daw sa isang banyaga na di umano, labag sa kanilang kultura. Kaya ibinenta di umano ng tatay ang kanyang anak at ipinakasal sa lalaking 23 taon o halos doble ng edad niya. Ang ritual at seremonya sa kanilang pag-iisang dibdib, sinaksihan ng buong bayan. The girl had to say goodbye to her freedom forever. Sa dulo ng video, sinasabi pa na ang ganitong mga pangyayari talamak sa mga malalayong bansa na pinakikialaman pati ang pribadong buhay ng mga babae. Dahilan para tumanggap ito ng mga batikos mula sa mga nakapanood ng video. This poor young girl being sold into a life of slavery and never-ending misery. That's messed up. That's not a good punishment. Parents should be ashamed. The older man is ashamed and disgusting for agreeing to marry her as a punishment for falling in love with someone other than who's allowed in her cultural and traditions. Ang kasal na ito, kuha dito sa Pilipinas at ang bride, isang Pilipina. Hanggang may natanggap kaming mensahe sa aming inbox, humihingi ng tulong. Kapatid daw niya ang bride sa video para malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kasal. Lumipad ang aming team sa Barangay Songko sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon, kung saan nakatira ang bride at groom sa viral video. Mga miyembro sila ng tribong Talaandig. Pero bago pahintulutan ang aming team na pumasok sa kanilang komunidad, lahat ng ginagawa namin sa trato. Nagsagawa muna ng ritual, alinsunod sa kanilang paniniwala. Maya-maya pa, humarap na sa aming team ang bride at groom sa kontrobersyal na video. Sina Romalia at Reggie. Ang seremonya, kuha raw nung sila'y ikasal, alinsunod sa traditional wedding ritual na kung tawagin, kaamulan asawahay. Yung buhay may asawa, different po talaga pag dalaga ka pa. Kasi nga ngayon, ang daming inaalala, trabaho, mga inana, pag-asikaso ng lahat nasa bahay. May time naman po yung pagod na po ako. Sana hindi ako nagmadali. Nung kumalat ang video, naging laman daw sila ng mga usapan sa buong bayan. Nahihiya na nga po akong lumabas sa bahay kasi nga mga kapitbahay namin laging nag-uusap, patanong ng patanong, totoo ba yun o hindi. Nalungkot ng sobra kasi nga judgmental king mga tao, nag-comment dito. I'd run away rather than be held prisoner against my will. It's basically abuse and practical rape. She should have run away with the foreigner. I'm sorry, but that shouldn't be allowed. Pero nakita na ko itong video, lagi ko katulog adto kay kahit ano-ano na lang lumabas sa bibig nila, pero hindi nila alam na napakasakit pa sa amin dahil kami yung nakita doon eh. Naging mitya na rin daw ito ng pagtatalo ng mag-asawa. Lalo't ang mister na si Reggie nagduda kung napilitan lang ba talaga magpakasal sa kanya ang misis niya ngayong si Romalia. Kasi nga po, nagalit din po siya sa akin kasi nga nakukonvince po kasi siya sa video na yun na hindi totoo yung marriage namin, nagpa-plastic-plastikan lang ako. Ganun po. Nakasimangot nga ako. Naniniwala na talaga ako, sir. Yung mukha niya, mukha talaga napilitan, sir. Naisip ko na, sir, na siguro maghiwalay na lang tayo. Pero marami raw sinabi sa video na pawang mga kasinungalingan. Nagpapa-interview po kasi kami para ma-clear yung mga pangalan namin. Unang-una sa lahat, taong 2019 pa pala ang videong ito. Taon kung kailan sila ikinasal.
5 taon na silang mag-asawa ngayon. 4 na taong gulang na nga ang kanilang anak. Yung anak namin sobrang mahal po namin. Pag nag-aaway, pag ngumiti nga yung bata, napapawi rin yung galit mo. Si Reggie, kasal na raw sa una bago ito ikasal kay Romalia. Bagay na tanggap naman daw sa kanilang tribo. Malaki raw talaga ang agwat ng edad nilang mag-asawa. Pero hindi lang po totoo yung ang gap namin, 23 years old, 10 years gap po kami. Higit sa lahat, hindi raw totoong pinarusahan si Romalia ng kanyang tatay. Kaya ito pinakasalan ni Reggie. Tanungin natin mismo ang tatay ni Romalia. Di yun totoo. Sa bata pa lang siya, nga pa sa iyang sabakan siyang inahan. Di ati man nananamo siya sa tungod sa among pagpangga. Sa madako na di may makakaya mo baligya niya. Wala naman po nagawang kasalanan patungkol sa tribe namin. Hindi naman po tutong na inlab ako sa foreigner. Wala na yung bawal mag-asawa sa Tagalabas eh. Matagal ng panahon yun. Kaya nga dito mixed community na ito eh. May mga galing na sa iba't ibang lugar. Katunayan, bago raw ikasal sina Romalia at Reggie, 1 taon muna silang naging magkasintahan. Nangligaw yung lalaki sa aming anak. Di yun totoong arranged marriage yan. Pero bakit nga ba nakaismid o nakasimangot si Romalia sa araw pa man din mismo ng kanilang kasal? Noong araw po kasi na yon, natake po yung mama ko ng high blood. Worried nga po talaga ako. Bawal din daw ngumiti kasi sa bahagi ng ritual ng kanilang kasal. Dapat nakapokus ka lang talaga. Nagduda ako dahil sa mukha niya. Pero parang naisip ko na ganyan ang tagal ng mukha niya, tahimik, mahiyain. Pinabulaanan din nilang suhol ang nakuha ng pera. Offering daw ito na parte ng kanilang kultura. Wala naman pong nangyaring bayaran. Hindi ko po yan tatay. Dili ko yang papa kay maninuyer ko niya. Ako daghan na nagkasal pero wala ko nakasal nga naay na pugos. Galit na galit talaga ako pag napanood ko yung video na ginawa nila sa amin. Hindi nakakatuwa, tapos wala kang magawa. Kaya naisipan ko ang KMJs kasi alam ko naman na may kapasidad sila na tumulong. Sana po makonsensya siya at delete niya po yung mga video na yon at sana ma-detect na din po kung sino po siya kasi nga po nakakahiya yung ginawa niya po. Ang malaking tanong ngayon, sino ang nagpakalat ng fake news na ito? Mga around April kasi yung kasal. So I think wala namang foreigner at that time. Most likely kasi maraming bumibisita dito na foreigner, pero mga October sila pumupunta kasi open yung community namin for IP Month celebration. Pasok po yan sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang punishment ng ordinary libel is prison correctional, 6 months to 6 years. Mag-elevate ng prison mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Kung ginawa nyo yan through the social media. 1.2 million maximum fine under the new law. Bukod doon sa multa, pwede niyang pagbayarin yung gumawa niyan doon sa naranasan ng depresyon. Ang sunod na dapat imbestigahan, sino ang totoong kumuha ng video? Sina Romalia at Reggie, may ibinigay na pangalan ng videographer. Nung kinasal po kami, may nag-video pong isang lalaki pero hindi namin kilala yun. Ito raw ang voluntaryong kumuha ng kanilang kasal. Kinontak ito ng aming team. May kinalaman kaya siya kung bakit na-post ang video ng kasal online? Huwag niyo na lang naman sanang gawing maninira kayo ng buhay ng iba tao para kumita. Hindi kasi siya nakakatuwa. Ang kanyang panig! Nasabi po ng biographer na sa aming pagbabalik, hot topic ng mga marites online, ang kasalan sa Lantapan, Bukidnon, na parusa raw ito sa bride dahil umibig ito sa isang foreigner. Kaya sapilitan daw itong ikinasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Pero ang bride at groom sa video na sina Romalia at Reggie, pinabulaanan lahat ng mga intriga at paratang.
biktima raw sila ng fake news. Hindi naman po tutong na inlove ako sa foreigner. Hindi ko po yan tatay. Ninong po yan ang kasal namin. Wala naman pong nangyaring bayaran niya. Sa pag-iimbestiga ng aming team, nalamang kakilala ng kapatid ng bride na si Lizelle, ang videographer sa kasal. Nung kinasal po kami, may nag-video pong isang lalaki pero hindi namin kilala yun. Nagkataon daw na nasa lugar ito, kaya't nagpresenta na itong kuhanan ng kasal ng libre. Nakakuha kami ng number ng mismong videographer. Pero tumanggi siyang magpa-interview. Ayon kay Lizelle, sa una raw nilang usapan ng videographer, ipinaliwanag daw nitong wala siyang kinalaman sa kumalat na video. Anya, nanakaw daw kasi taong 2020 ang kanyang laptop kung saan nakasave ang mga nakuhanan niyang material. Sa tingin ko, may posible po na yung nagnakaw ng laptop, parang siya po yung nag-leak ng video. Pero isa sa ikinababahala ng mag-asawa, ang pangamba nilang marami pang naniwala sa laman ng viral video. Lalo't may ibang mga page na naka-upload pa ito. The aggrieved party may file a complaint before the Office of the Cybercrime Division, and from there, we can ask Facebook to take down that particular Facebook page, subject of course to the platform's community guidelines. Sinubukan din naming makipag-ugnayan sa mga page na nag-upload ng video, pero wala pa kaming nakuhang tugon. Maraming epekto yung fake news sa tao or sa pangkalahatan sa isang lipunan, pero isa sa mga makikita natin na concrete na effect nito is kapag nami-misrepresent yung narrative o yung identity ng isang tao, namo-monetize o napagkakakitaan yung ganitong klase ng mga gawain. Meron din namang mga features, yung mga platforms na kung saan binibigyan tayo ng pagkakataon na i-report yung mga ganitong klase ng information. Pakiusap ng mag-asawa dahil hindi rin tumutugon sa kanilang page na nag-post ng video, humihingi sila ng tulong sa mga manunood na sama-sama raw i-report ang video sa Facebook para ma-down ito o matanggal na. Gusto ko lang pong ma-delete yun or mawala kasi nga baka may iba pa siyang madamay na iba. Yung gumawa ng video noon, sana kung gusto niya ng pira, maghanap siya ng trabahong matino. Hindi yung maninira siya ng may buhay ng mga tao. Nakababahala na maraming pages ngayon o post online ang nagsishare at nagpo-post ng mga ulat na hindi naman pala totoo. It's her wedding day and she doesn't want to be there. Sa bawat iko-comment at ipopost po natin, tandaang may buhay ng mga totoong tao na pwedeng masira dahil lang sa mga istoryang gawa-gawa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.